Kumusta ulit my dear viewers? Welcome back to our channel. So for today's video, I'm going to share to you snapshots or glimpses of our visit to the Gyeongbokgung Palace dito sa Seoul region, Korea. So at this time, we arrive around 9 AM and naabutan namin is midway na nung changing of the guard ceremony. Buti, maaraw yung weather ngayon, maganda yung panahon. Pero kung ayaw nyong naiinitan, pwede naman kayong magdala ng payong. So, ang araw na ito is Saturday. We are not sure if everyday merong changing of the guard ceremony. Pero sa araw na to, Saturday, naabutan namin itong ceremony na to. So, pakinggan natin yung program. 점고를 마친 교대 수문장은 각 문의 이상 유무와 교대 상태를 확인하기 위해 광화문으로 이동하고 급무를 마친 공직 수문장은 회장을 위해 광화문 안쪽으로 이동하고 있습니다. After exchanging salutes, the gate guards on duty will be stationed at Gwanghwamun Gate for inspection, and the off-duty gate guards will be heading back to the square. 结束这里的是门将正往黄河门，结束直角是门将正往黄河门内侧。運動カースター交代しましょうが、交代の状態を確認するため本ホームへ移動し、勤務を終えた到着しましょうが、退場するため本ホームの内側へ移動します。한건 형! 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 이성! 형! 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 누구는 형님 하나 전체 배우 이 이제 당직 수문군이 퇴장하는 절차인 사mom을 알리는 큰 북을 치겠습니다. There will be the drum beats to signal the end of the ceremony. 现在接鼓仪式开始进行后的是。それでは交代式の終了を告げる太鼓を打たれます。대고 3, 4 문건 앞으로 한 끝까지 관람해주신 관람객 여러분,
대단히 감사합니다. 이것으로 수문장 교대 음식 10시 행사를 마치겠습니다. Ladies and gentlemen, thank you for watching. So ayan, natapos na yung changing of the guard ceremony, and after nun, pwede ka nang magpa-picture dun sa mga warriors or yung mga guards na naka-costume. Ayan, kanya-kanyang pila yung mga tao para mag-take ng pictures. So yung gate na to, ito yung tinatawag na Gwanghwamun Gate. Ito yung the main and south gate. So ang complex pala na ito is roughly around 40 hectares and ginawa itong Gyeongbokgung Palace noong 1934. So imagine that, oh sorry, not 1934, 1394. So imagine that, 1394, ganito na yung architecture ng mga Koreans. And ang Philippines, dumating yung mga Spaniards sina Ferdinand Magellan on 1521 or around 127 years after magawa itong palace na to. So we can say na mas advanced yung civilization ng mga Koreans as compared to us. So after naming magpa-picture dun sa Gwanghwamun Gate or dun sa main and south gate, hinanap namin kung saan namin makukuha yung nirentahan namin na hanbok through Klook. So nag-book kami sa Klook ng costume na hanbok, around 1,000 pesos. Dalawa na kami nung aking asawa. Pero since hindi namin alam kung saan namin ika-claim, pinuntahan namin itong Tourist Information Center dun sa kilid ng complex. Very helpful naman yung mga tao na nandyan sa Tourist Information Center. So nung nagtanong kami, sinabi nila na yung mga hanbok stores ay located lang sa labas nung complex na ito. So kailangan namin bumalik ulit dun sa pinasukan namin. Ang walking distance naman, mga 10 to 15 minutes walk, mararating mo na yung mga hilera ng mga hanbok stores. Optional naman yung pag-wear ng hanbok. Ang advantage lang kasi is if naka-hanbok costume ka, free yung entrance mo sa loob ng Gyeongbokgung Palace. Pero kung ayaw mong mag-hanbok costume, you will pay entrance fee. So ayan, ito yung pinasukan namin kanina. So lalabas ulit kami para pumunta dun sa pagkukunan namin ng hanbok na costumes. Madami ka namang makakasalubong na naka-hanbok costumes, so hindi ka feeling OP or out of place kasi madami ka namang kasabayan na naka-costume din. So it's a very good experience naman para matry mo lang din kung ano yung feeling, or at least for pictorial or mapicturean ka na nakasuot ng costume ng mga Korean. So ito yung gate palabas sa complex, and yan, balik ko ulit sa modern world. Parang yung Gyeongbokgung Palace na to, old meets new. Sa loob ng palace is sinaunang architecture or buildings ng Korea, and dito paglabas mo sa complex is very modernized naman. Madami kang makakasalubong ng mga turista na naka-hanbok costume, yung mga Europeans, madami din Asians, Indians, Vietnamese, mga Indonesians, madami din talagang bumibisita sa lugar na ito. So yung mga hilera na ito yung mga nagpaparenta ng mga hanbok. Sobrang dami. So you really don't need na mag-book sa Klook. Pwede ka lang mag-walk-in. Meron ka lang makikita ang mga stores. But there are promos kasi na ino-offer si Klook. So i-check nyo lang din. Baka may makuha kayong promo. And makamura kayo sa pagrenta ng hanbok. But definitely, kahit na wala naman kayong advance booking ng mga hanbok costume, you can just visit these places and tingin-tingin kayo kasi ang daming nagpaparenta ng hanbok. So ito yung street na itinuro nung staff dun sa Tourist Information Center, pero since yung store pala na pinagrentahan namin sa second floor, hindi namin kaagad nakita.
So nag-decide na lang muna kami na kapag may makita kaming kakainan, mag-breakfast na lang muna kami para hindi kami gutom na maglibot-libot dun sa loob ng Gyeongbokgung Palace. So ayan, may nakita na kaming kainan. Nagtanong kami kung bukas sila, and apparently bukas naman sila. So kumain na lang muna kami. Yan yung menu nila. So yung presyo ng mga pagkain dito sa Korea, nagre-range siya normally ng mga 10,000 Korean won to 20,000 Korean won. More or less, yung isang 1 peso is equivalent to more or less 20 Korean won. So yung 11,000 nasa around 500 pesos yan. And hindi nawawala sa side dish yung mga kimchi. So mahilig din talaga sila sa maanghang. And if mapapansin nyo, yung sa Korea, yung mga utensils nila is parang may drawer dun sa gilid ng table. Usually ganyan yung setup ng mga restaurants dun sa Korea. So ayan yung na-order namin. Ayan, kimchi and itong noodles na may rice. Ayan, after namin kumain, hinanap ulit namin yung store na napagrentahan namin. Umikot lang kami. Tapos nagtanong-tanong kung saan yung store na yon, since nahihirapan kami na mabasa yung mga street sign. And thankfully, nakita din namin eventually. So tama nga yung street na una namin pinasukan. Pero hindi lang namin kasi napansin kaagad kasi nasa second floor yung store na pinagrentahan namin ng hanbok. So ito na yung store. Yung nabook namin sa Klook is premium hanbok. So madami ka namang pagpipilian inside the store. Merong hanbok for scholars, hanbok for warriors, prince hanbok or princess hanbok. Madaming design, madaming kulay na pagpipilian. Meron namang i-provide sa inyo na locker. So kung need nyo na mag-iwan ng gamit, pwede nyong iwan muna dun sa locker. And safe naman. Dami namang nakabantay. May mga nag-a-attend sa inyo. So if you have any questions, pwede naman kayong magtanong-tanong dito sa staff ng hanbok costume na to. For the ladies, kung gusto ninyong ipaayos ang inyong hair or makeup, pwede ninyong ipag-aayos yun, pero may additional lang na bayad. Yan. In our case of my wife, yung pinagawa niya is sa hair niya. More or less, yung idadagdag mo lang yata is around 200 pesos. So yan, pabalik na ulit kami dun sa loob ng Gyeongbokgung Palace. So, madami ka talaga mga kasalubong na naka-costume din, which is nakakatuwa. Ayan, kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang hanap ng spot para makapag-selfie. So, lakad-lakad lang kami. Sobrang lawak nung complex na ito, more or less 40 hectares tulad ng nabanggit ko kanina. So, mag-alat lang kayo ng siguro half day kung gusto nyong libutin bawat sulok or bawat palace na nasa loob ng complex. So yan, ang ganda ng view. Kitang-kita mo yung bundok sa likod. Maganda yung weather, so hindi natatakpan ng clouds. Swerte kami hindi umuulan yung time na to. Kasi the next days ng stay namin dito sa Korea, umulan. Kasi medyo hassle kasi pag umuulan, kasi mababasa kayo. Pero in our case, maaraw, pero manageable na yon kasi may mga sa point din na to may mga clouds din, so hindi rin ganun kainit. So ayan, papasok ulit tayo dun sa complex. So we decided muna na mag picture sa gate na ito. And after mag picture so dun sa gate na yon, papasok na kami dun sa inner court nung complex.
yan. Yan yung tinatawag naman na Ojeyo. Ayan, so papasok na tayo. Kung yata yung, if I'm not mistaken, is Gyeongjongmun, the third inner gate. So yan, kung makikita na yung mga hindi naka-costume, nagbayad pa sila ng ticket, pero yung mga naka-hangbok, dire-diretso lang kasi libre na yung entrance kapag naka-hangbok costume ka. So pala, yun pala yung second inner gate. So yun yung Gyeongniemun, second inner gate. So naghanap muna kami ng magpe-prestan ulit para makapag-selfie. So we decided na maglakad dun. Papunta muna sa kilid kasi mukhang konti lang yung tao. Para mas maganda yung selfie at mas konti yung may stop nila. So as you can see, yung wife ko may dala siyang sariling selfie stick. Madami na rin nakapwestong nag-picture. There you go. So after makapag-selfie, makapag-picture, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-explore sa lugar na to. So itong part na to is may garden sa gitna. And lakad lang ulit. So ayan. As you can see, parang merong garden and merong waterway or canal dun sa gitna. Ayan, yung mga puno. And yung surface nito, tulad ng naunang court kanina, is made up of sand. So ayan, kung mapapansin nyo, madami mga turistang nagpapapicture. So lakad lang kami para pumasok. So, andito tayo ngayon sa second court, inner court. So, yan yung second gate kanina na pinasukan natin. And ito naman yung third gate. So, itong third gate, third inner gate, ito yung tinatawag na Gyeongjongmun. Yan, so Gyeongjongmun gate naman to. Medyo elevated siya. And yan yung nakikita natin ngayon na hall. Yan yung tinatawag na Gyeongjongjeon or Throne Hall. So yung Throne Hall, ito yung ginagamit ng king para mag-receive ng kanyang mga bisita. Tapos itong mga bato na nakikita nyo sa gilid, yan yung tinatawag nilang rank stone. So yan yung marker kung saan tatayo yung mga officials depending sa ranko nila. So ayan, if you can see, yung surface nito is bato. So unlike yung mga naunang court na dinaanan natin kanina, ito is made up of stone. So ang Gyeongjongjeon Hall is the throne hall where the king
formally grants audiences to his officials, gave declarations of national importance, and greeted foreign envoys and ambassadors during the Joseon dynasty. So yung building na to is designated na siya as national treasure ng Korea. So imagine this building constructed in 1394. Parang sa Pilipinas siguro yung panahon natin hindi pa ganito ka-advance yung architecture dun sa mga ibang part. So sobrang elaborate yung mga details, pag-ukit dun sa mga puno. So ayan. So as you can see, predominantly green and maroon yung color scheme ng loob. Bawal pumasok sa loob, so you can just observe from the outside, take videos, take photos. Ganyan yung itsura ng loob niya. I presume yung parang platform dun sa gitna, dun umuupo yung hari. So ayan, after mga videos, punta muna kami sa gilid. So from our vantage point, makikita mo yung mga buildings sa labas ng complex. So ano talaga siya? Modern versus historical na buildings. Obviously, yung mga buildings na to, hindi sila yung same building na naitayo noong 1934. Dahil yung mga original na buildings, ilang beses na siyang nasira, lalo na nung in-invade ng Japan ang Korea. So, madami ng almost na-flatten na buildings, pero ni-restore na lang ng Korea yung mga buildings dito kasi historical ito para sa kanila. So, ito yung side nung throne hall. So dun sa part na to makikita yung mga buildings, pero yung kung nakita nyo kanina, yung part naman na yun is madaming bundok makikita. It's a good thing na hindi inalaw ng Korea na magpatayo ng mga high-rise building dun sa likod ng palace na ito. Otherwise, mabablock yung view mo ng mga bundok. Unlike dito sa Pilipinas na even dun sa Rizal Park, merong inalaw na high-rise condominium maipatayo, yun tuloy naging photo bomber. Yan, so makikita ninyo, kitang-kita mo pa rin yung mga bundok from this vantage point. So ito yung part 1 nung videos namin, ng visit namin sa Gyeongbokgung Palace. In our next video, we are also going to share snippets or the scenes ng loob-loob pa nung complex na to kasi marami pang inner courts. So if you like this video, please subscribe para dumami yung ating subscribers and para na rin ma-update ka kung meron kaming bagong upload. So thank you very much for watching this video and hope you will also subscribe and watch our succeeding videos.